Ito, napakagandang balita po nito mga kababayan, no? Congressman, nagkalaglagan na. Siyempre, Malacanang, nagbago po ang ihip ng hangin. Panibagong impeachment laban po dito sa ating Vice President Sara Duterte. Hindi susuportahan. Sa magandang araw po sa atin mga kababayan, at ito, meron na naman po tayong panibagong breaking news. Pero bago po natin umpisahan yan, ay huwag niyo po kalimutan mag-subscribe po dito, no, sa ating YouTube channel. Meron naman po tayong nakakalap na bagong balita po dito mga kababayan, at mapapakinggan po natin dito si House Senior Deputy Minority Leader Rep. Edgar Erice mga kababayan, at maririnig po natin itong kanyang mensahe po dito laban po dito sa kapwa congressman. Alam nyo, ako po hindi ko naman pinapawalang sala si Vice President Sara. Ang problema lang talaga, nung nakaraang kongreso, in-incentivize yung mga congressman para talagang habulin si Vice President Sara. Kaya po, yan yung mali. Mali yung paraan. Mali talaga. Ang nangyari doon sa impeachment, it's a partisan political process. Ang nakita ko, hindi yan para panagutin yung pagkakamali, kundi para ipitin yung kalaban, mawala yung kalaban. Natin sa mga galawan nila, di ba? This is truth on the line. Yung mga statement ngayon from Malacanang, kasi dati, consistent. Pinag-uusapan ngayon kasi malapit na yung February. Of course, alam naman natin, yung deadline para mag-file kung sakasakali ng panibagong impeachment complaint against Vice President Sara Duterte. Tinatanong namin Malacanang si Claire Castro, ano bang posisyon ni President Marcos kung sakasakali? Parang nag-iba yung hangin. Papakita ko muna sa inyo mga kababayan yung naging sagot po dito ni Sec. Claire Castro. Nung first time na lumabas yung issue ng impeachment against Vice President Sara Duterte, it was clear that the President does not want it to push through. Ganun pa rin po ba ang posisyon ngayon ng Pangulo tungkol naman doon sa bantang impeachment against the Vice President? Nung nakaraang linggo po ay nakausap natin mismo ang Pangulo at tinanong natin dyan. Dahil sinabi po natin, tinatanong na po ng MPC kung anong inyong magiging reaksyon sa mga nababalitang magsasampa ng impeachment complaint laban kay sa Vice Presidente. Ang tanging tugon lamang niya sa akin ay kung ano po ang pagtrato sa pag-iimbestiga sa flood control projects, mga anomalyang flood control projects. Ganon din po ang gawing pagtrato sa paggagawa or sa pag-iimbestiga patungkol dito sa impeachment complaint laban kay VP Sara. So ibig sabihin dito mga kababayan, maaaring makikialam na po itong ating Malacanang, no? Patungkol po dito sa impeachment ng ating Vice President Sara Duterte. Lagi sinasabi ni President Marcos, I don't see the point, di ba? Sinasabi niya, bakit yung impeach yan? Pero ngayon, sabi niya, kapag you have something to account for, yun ang takbo ng natin, ito yung flood control, kailangan accountability. Ano po yung basa nyo sa ganyang sentimiento ngayon ng Malacanang? Bago natin pakinggan itong si Rep. Erice mga kabayan, paparinig ko rin po muna sa inyo itong sinabi dati ng ating Pangulo. How many times do I have to say that? I didn't want impeachment. Lahat ng kakampi ko sa Kongreso hindi nag-file ng impeachment complaint. Yung mga nag-file ng impeachment complaint, hindi mo masasabing kaya kong utusan o pagsabihan na ito yung gagawin mo. So, why do I have to keep explaining that I did not want impeachment? Parinig rin po natin yung mensahe po ng ating Pangulo laban po dyan sa impeachment dati ng ating Vice President Sara Duterte. So tuloy natin itong kasagutan po dito ni Rep. Erice po. Alam nyo, ako po hindi ko naman pinapawalang sala si Vice President Sara. Ang problema lang talaga, nung nakaraang kongreso, in-incentivize yung mga congressman para talagang habulin si Vice President Sara. Kaya nga ibig sabihin, ang nangyari po noon, inaakusahan si Vice President Sara, pero sa pag-aasok sa kanya, ang ginamit, yung nakaw doon sa kabalong bayan para mabigyan lahat ng mga, parang binusog yung mga congressman. Ito parang sinasabi nga, kung magsalita ka lang, meron kang may additional kang magsalita ka lang laban kay Vice President Sara sa mga Duterte, meron kang bibigyan ka na ng incentive. Kaya po, yan yung mali. Mali yung paraan. Ngayon po, ako
Nako mga kababayan, dito po sa puntong ito, no, sa point dito ni Representative Erice, mga kababayan, talagang naggalaglagan na po ito, no, hindi na mapipigilan itong congressman laban po sa kapwa congressman na nilaglag talaga dito sa mensaheng ito. Personally, yung sa intelligence funds, tatagal ko sa gobyerno, alam ko po, yung mayor, governor, intelligence agencies, police, maski si presidente, pagka po intelligence fund, hindi requirement na ilagay mo yung tunay na pangalan ng mga recipients. So ayan mga kababayan, para malinawan ang lahat, mismo nanggaling po ito sa bibig ni Kong Erese, no? Kaya yung mga viral na payatos name na yan, ay ito yung kasagutan, no? Ano po yun talaga? Hindi Kaya nga, requirement. hindi, ano po yun talagang, bakit mo asset yun, intelligence asset, tapos ilalagay yung pangalan, expose mo, kaya isasubmit mo yan in closed envelope sa Commission on Audit. Yan yung naka-seal yan. Unlike yung intelligence fund po, unlike yan any other funds sa ating budget na, maski po mga mayor, makikita nyo, pag nag-submit sila, hindi nila i-identify talaga yung mga tao, lalagyan nila ng alias. So, hindi sa akin problema yan. Ang problema ko lang dyan, kung halimbawa ako po, dumating pagkakataon, magkaroon ng Justice Committee hearing, ang itatanong ko po kay Vice President Sara, paano mo ipapaliwanag na paano mo nagastos yan ng 11 days? Diba? Okay. Kasi po, pagka sinabi mo, sabi nila 11 million in every day, paano mo nagastos yung 11? Hindi, sa akin, hindi issue yun. Kasi kay President Marcos, 4 billion, 365 days, that's 12 million a day. So 12 million a day din pala mga kababayan ang ginagastos ng ating Pangulo. So, ibig sabihin, ang tanong ko lang, paano mo ginastos, paano mo na iproseso yan ng 11 araw? Yun ang dapat na fair na tanong. Kaya lang po noong nakaraan, kasi nga, ang nangyari doon sa impeachment, it's a partisan political process. Ang nakita ko, hindi yan para panagutin yung pagkakamali, kundi para ipitin yung kalaban, mawala yung kalaban. Dahil hindi naman natin may tatanggi na sa 2028, si Vice President Sara pa rin yung pinaka number one contender. So ayan, malinaw po mga kababayan na talagang kahit yung mga congressman ay naniniwala na si Vice President Sara Duterte ay isa sa pinakamalakas, no, na contender po bilang presidente po ng ating bansa. Naku po mga kababayan, mukhang marami nang maglilipatan ito, no, kung sakaling hindi po ma-impeach itong ating Vice President Sara Duterte ngayong taon, no, kasi 2027 mga kababayan ay mag-uumpisa na po yan sila, no, gumapang dyan, no, sa mga kababayan natin para hingin yung kanilang matamis na boto. The presidency. Ako po, hindi ako Vice President Sara, liberal po ako. So ayan, imagine nyo, hindi pa to supporter ng ating Vice President Sara Duterte, pero ayan, nagkalaglagan na po sila dyan. Pero dapat fair tayo. Fair tayo. Kung mag-impeach po siya, tatanungin ko po siya. Kung ano yung mga allegations sa kanya, tatanungin ko isa-isa. Kailangan sagutin niya yun ng magalang, marangal. Dahil, di ba, hindi yung pwede katulad na nakaraan sa Quadcom. Parang, pagka hindi ka sumagot, kulong ka. Parang gano'n, dapat magalang. Paano na? Ito, binanatan pa nito yung dating Quadcom mga kababayan, no? Talagang pati sila ay napapansin nila yung ganong aksyon na ginagawa po nung dating Quadcom. Natin malalaman yung katotohanan kung tinatakot natin sa halip na talagang gagawa tayo ng mga strategies para lumabas yung katotohanan. At yan po, makakaasang bayan sa akin na magiging fair ko. Pero, dapat kung natitiyak ko, kung may magpapile kay Vice President, may magpapile din kay President BBM. Mas malaki ito, trilyon, di ba? So dapat fair din, dahil meron din naman dapat sagutin si Presidente tungkol dito. Ano yan? 3 taon, sinalaula ng Kongreso yung budget niya. Hindi nangyari yan sa kasaysayan ng mga naging Pangulo sa buong Pilipinas. Bakit na pinabayaan? Bakit? Naku, ngayon lang po pala ng history itong nangyari po ngayon sa administrasyon din, no, ng ating Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Nagising siya nung
sobrang, kumbaga nasa ICU na yung problema. And that is, yan po ay malaking kababayaan ng isang Pangulo. Dapat sagutin po. Oh, Sabi ko it's either you are complicit or it's also a question of competency. Impeachment kasi is a political process, ano? In the Yes. meantime, may final na pong criminal complaint against the Vice President at kung iba pa, in connection with yung mga kasong ang nire-raise nyo. Sa tingin nyo, kung sakasakaling we're talking about accountability, in the case of the Vice President, mas maganda kung sa ganyan na lang i-resolve. Hindi po kasi siya pwedeng kasuhan siya sa impeachable officer siya. Pwede siya kasuhan after her term. So napanghalinaw po dito mga kababayan, talagang wala rin pong mangyayari yung mga plano nilang bagong impeachment po dito sa ating Vice President Sara Duterte kasi nga isa po siyang impeachable officials at sinabi nga po dito, after pa ng kanyang term, saka siya pwedeng kasuhan. Sa ombudsman. Kung wala namang court cases kasi, hindi mo na nauobliga na halimbawa, sinasabi nilang bank accounts, hindi naman pwede yun. Kaya nga po, Hindi siya immune from prosecution. ang talagang solusyon for President, Vice President, and yung mga commissioners ng mga constitutional office, final sila ng impeachment, dumaan sila sa proseso. Pagka naman pinailan sila ng complaint, hindi naman ibig sabihin, impeach na sila. Kailangan dumaan po yan muna sa isang proseso, gaya ng Korte Suprema, sa Committee on Justice, bigyan ng pagkakataon na mapasagot, tapos magbotohan. Pag nakakuha ng 1/3 sa Kongreso, dadalhin po yan sa Senate, at doon naman po magtatrial. Yan po. Dito na nga po nagtatapos yung ating pakikinig po dito sa napakagandang balita po na ibinahagi ni Rece nga po mga kababayan. Ano? At ikaw, ano po ang opinion nyo dito mga kababayan sa video ito? Pa-comment na lamang po dito sa baba. Maraming salamat po.